barangay ay ang pinakamaliit na sangay ng pamahalaan sa Pilipinas. Ang mga Kastila ang nagmulat sa atin nito noong dumating sila noong ika-16 na siglo. Ikinukonsidera itong fundamental base o mahalagang pundasyon ng gobyerno. Kinabibilangan ito ng punong barangay o barangay captain na siyang namumuno sa isang lugar. Katuwang niya sa sangguniang barangay o barangay council ang kanyang 7 kagawad na siyang nag-aaproba ng mga ordinansa at sangguniang kabataan. At ngayong araw, muling itinakda ang halalan para sa mga mamumuno sa ating lugar. Maging matalino sa pagpili ng mga ibobotong kandidato dahil sa ating mga kamay nakasalalay ang magiging kaayusan ng barangay. Good morning! Ngayon ay araw ng Lunes, October 30, 2023. Ang pinakahihintay na araw ng barangay at sangguniang kabataan elections. Time check, ngayon ay alas 7:05 na ng umaga. Samahan niyo kami sa paghatid ng mga makahalagang balita at impormasyon na dapat ninyong malaman ngayong araw ng halalan. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Nasa 42,000 posisyon para sa pagkapunong barangay at sangguniang kabataan chairman nakatakdang ihalal ngayong araw. Mahigit kalahating milyong miyembro ng kanilang sanggunian kasabay na iboboto. Kauna-unahang mall voting isasagawa sa ilang piling lugar. Individual na nahuling nagbibigay ng sobrang may lamang pera sa Malabon City, sinampahan na ng reklamo. 29 na guro sa Abra, nagbitiw bilang electoral board members. Ngayong araw na ang pinakahihintay na barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa mga kasambahay natin na naghahanda pa lang papunta sa polling precincts, narito ang ilang paalala para sa maayos at mabilis na pagboto. Mga kababayan, narito na ang barangay and sangguniang kabataan elections. Para sa maayos at mabilis na pagboto, sundin ang 8 hakbang na ito. Una, lumapit sa Electoral Board o EB at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Ikalawa, kunin ang balota na ibibigay ng EB. Para sa mga botanteng may edad na 15 hanggang 17, isang SK ballot ang ibibigay sa iyo. Para sa mga botanteng may edad na 18 hanggang 30, isang SK ballot at isang barangay ballot ang dapat mong matanggap. At para naman sa mga botanteng may edad na 31 at pataas, isang barangay ballot naman ang ibibigay sa iyo. Ikatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikaapat, punan ang balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong nais iboto at gamitin ang ballot secrecy folder. Ikalima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board or EB. Ika-6, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Ika-7, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At ika-8, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Matapos ito ay maaari na kayong umalis ng polling place. Paalala, ang bawat boto ay mahalaga. Iwasang marumihan, mabasa o mapunit ang inyong balota. Ang boto mo ang iyong tinig para sa nais mong pagbabago. Bumoto ng wasto at matalino. Sa BSKE 2023, Barangay at Kabataan, kabilang ka dito. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon hinggil sa halalan, bisitahin kami sa aming mga opisyal na social media accounts.
Nakahanda na ang Regional Reactionary Standby Support Force ng Regional Headquarters na mag-augment sa pagbabantay sa mga polling precincts sa Bicol, kabilang ang bayan ng Libon na kasama sa mga areas of concern ngayong BSKE 2023. Makibalita tayo kay Alan Manansala, live. Alan, good morning. Kamusta na ba ang sitwasyon dyan sa Libon at may mga bagong insidente pa bang naitala nitong nakalipas na ilang mga araw bago ang halalan? Yes, Kat, good morning. Magandang umaga sa iyo, kay Nel at kay Celine. Ngayon nga at ay maaliwalas na ang panahon dito sa Libon, Albay, kung saan tayo ngayon naroroon. Kahagabi, Kat, dito sa buong Albay, dahil nag-ikot na rin tayo, medyo maulan. Pero good thing, ngayong araw ay tumirik na at nagpakita na itong haring araw dito sa dako ng probinsya ng Albay. Gayon pa man, Kat, patuloy tayo nag-aabang at nagbabantay dito sa ating lokasyon kung saan, Kat, ay simula pa nga kaninang alas 6 ng umaga ay meron na tayong mga kababayang pumipila. Doon, Kat, sa tanong mo na kung meron bang mga naitala na mga insidente bago itong nakatakdang halalan, ay wala na. Bukod doon sa nangyaring pamamaslang sa ilang mga barangay officials dito yan sa bayan ng Libon, kung saan naging dahilan ito, Kat, para mapabilang ang Libon Albay sa mga areas of concerns. Bukod sa deployed personnel, Kat, ng Philippine National Police Regional Office 5 na kalimitan ay nasa mga check at choke points, nakahanda na rin ang Regional Reactionary Standby Support Force ng Regional Headquarters na mag-augment sa mga presinto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Tutulong sila, Kat, sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga polling precinct o polling centers, kabilang na dyan ang nasa bayan ng Libon. Ngayong kabilang ito sa mga area of concerns ng COMELEC sa dako ng Kabikulan. Simula kagabi, Kat, nagpatupad na rin ng curfew hours ang Special Task Force Libon simula alas 10 ng gabi hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw. Matatanda ang dalawang magkakasunod na insidente ng pamamaril patay sa dalawang barangay officials sa Libon Albay na naitala bago ang halalan. Kabilang narito, Kat, ang barangay Kagawad na si Relly Sarapa, ang barangay councilor ng barangay Nugpo, kasama ang kanyang asawa na si Alfredo Mata habang papauwi ng kanilang bahay galing sa isang lamay noong August 22. August 28 naman, Kat, patay din sa panganambang si re-electionist Barangay Captain Alex Repato pagkatapos nitong magpasa ng kanyang Certificate of Candidacy sa Barangay San Jose sa kaparehong bayan. Nananatiling palaisipan sa mga otoridad ang pagkakakilanlan sa mga salarin dahil kung bakit nilagay at mapabilang sa area of concerns ang bayan ng Libon ngayong Barangay Sangguniang Kabataan election. Narito, Kat, pakinggan naman natin ang naging payag ni Police Brigadier General West Raimundo Ubinque, ang Regional Director ng PNP Pro 5. With this, mararamdaman niyo po or makikita ninyo sa bayan ng Libon. They will be there, we will be there, magkakandak ng checkpoint, and of course, visit sa mga voting center at but siyempre, nandiyan pa rin yung 50 meters provision. Hindi kami pupunta doon sa voting center mismo. But definitely, mararamdaman niyo po na nandyan ang inyong mga kapulisan. Kat, gaya nga ng sinasabi ni Regional Director Police Brigadier West Raimundo Ubinque, ay inaabangan natin ang pagpunta niya dito sa San Jose Elementary School, kung saan ay ito yung sakop o ito yung barangay na nakakasakop doon sa barangay captain na pinaslang dito sa bayan ng Libon, at titingnan natin yung kanyang gagawing mga pagmumonitor at pagbabantay sa dakong ito. Pero, Kat, sa ngayon, makikita nyo sa aking likuran, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga kababayan natin para makapagsagawa at maikast ang kanilang mga boto para sa mga napipili nilang mga barangay officials. Yan muna ang latest live mula dito sa Libon. Balik sa iyo dyan, Kat. Alam na, magandang balita yan na wala na nga nangyaring ibang insidente dyan sa Libon. Pero ilan na ba ang mga nakikita nating kababayan at ilan ba inaasahan na pupunta dyan?
At may mga nag-iikot-ikot na ba ng mga kapulisan dyan sa area mo? And ilan ba ang inaasahan na magbabantay dyan sa Albay? Dito Kat, sa Albay, according na rin sa PIO na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, kausap natin siya kanina, sinabi niya na merong 18 teams mula sa deployed personnel ng support groups ng Force Regional Headquarters o ito yung Regional Reactionary Standby Support Force mula sa regional office, kung saan yung 18 teams na yon ay binubuo ng 8 personnel ng PNP. Mag-iikot yun buong Bicol, kabilang na nga dito yan Kat. At dito Kat sa San Jose Elementary School, ang inaasahan nating dadagsa at pupuntang mga kababayan na boboto ay nasa mahigit 1,000. Pero ngayon Kat, nakikita na talaga natin ng maaga pa lang, pagpatak pa lang ng alas 6, may mga kababayan na tayo na halos hindi man natin makuha yung eksaktong bilang, pero kung estimated Kat, aabutin na ito ng mahigit 200 kababayan natin para magboto. Ayan, maganda nga yan at nakikita naman natin yung mga bumuboto dyan sa likuran mo, Alan. Maraming salamat, Alan Manansala, live mula sa Libon, Albay. Dinagsa ng mga boboto ang Muntinlupa Elementary School sa Muntinlupa City na isa sa pilot areas kung saan ipinatupad ng COMELEC ang early voting para sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga buntis. Mula sa Muntinlupa City, makibalita tayo kay Hari Ilagan, live. Hari, good morning. Kumusta ang botohan dyan at marami na bang nakaboto na mga vulnerable sector o yung mga matatanda, PWD at mga buntis? Good morning, Celine. Kanina pa nga pagdating natin dito sa Muntinlupa Elementary School ay nag-ikot-ikot na tayo dito sa mga talaga mga precincts, mga voting precincts upang alamin nga ang sitwasyon. At alas 4 pa lang ng madaling araw ay mahaba na ang pila dito sa Muntinlupa Elementary School na isa sa tinalagaan ng Commission on Election na maging pilot testing ng early voting hours para sa vulnerable sectors tulad ng senior citizens, person with disabilities at heavily pregnant women o yung mga 6 months and above na buntis. Sinagawa ito ng COMELEC para malaman kung makakatulong ito sa ating mga kababayan na nasa vulnerable sectors upang mapabilis na hindi na makapagsiksikan pa at hindi na mainitan kapag dagsa na ang mga botante. Nagsimula ang early voting hours kaninang alas 5 ng madaling araw at tatagal ito ng hanggang alas 7 ng umaga ngayon. Doon naman nasilin sa ating mga kababayan na hindi umabot sa tinaktang early voting hours ay maaari pa rin namang makaboto sa regular voting hours. Simula ito ng alas 7 ng umaga ngayon hanggang alas 3 ng hapon. Para makaboto naman sa ating mga kababayan na kailangan nila magpalista sa mga accessible polling precinct o APP na nasa harapan ng voting center. Kung hindi naman na sila nakapagpalista doon ay maaari silang bumoto sa nakatalagang emergency accessible polling precinct sa mga voting center. Ito ay inilagay para magkaroon ng alternatibo o temporary precinct para sa mga taong may kapansanan, matatanda at mga buntis. May mga nakatalaga din dito na Police Assistant Desk at 14 na Advanced Command Post ng Philippine National Police sa 28 voting centers sa buong Muntinlupa City upang umasiste sa seguridad, kaayusan at kapayapaan ng pagboto dito. Sa ngayon ay inaasahan Celine ang 319,654 registered voters na inaasahang boboto dito sa Muntinlupa City para sa barangay election at nasa 93,723 naman ang youth registered voters na inaasahan ding boboto mamaya sa Sangguniang Kabataan. Sa ngayon, Celine, ay hinihikayat ng Commission on Election na ating mga kababayan dito sa Muntinlupa na sasama o a-assiste sa ating mga senior citizen na pwede pa rin silang bumoto
simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kailangan lang nila magdala ng kanilang valid ID at saka yung kanilang alamin dapat nila ang kanilang precinct number upang makaboto na kasama ang mga vulnerable sectors, mga senior citizens, PWDs at mga buntis. Dito sa aking kaliwa, dito yung mga volunteers na PPCRB na sila yung nakatalagan para hanapin yung mga precinct number para sa ating mga kababayan. Dito naman po sa ating gawang kanan, nandito po yung pila sa mga AAP at saka yung emergency accessible polling precinct na tutulong sa ating mga kababayan na may mga kapansanan, buntis at person with disabilities. Yan muna ang update mula dito sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Harry Ilaga. Sa Indang, Cavite naman, inaasahang boboto sa halalan ngayong umaga si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Mag-iikot din ito upang magmasid sa isasagawang pilot automated elections sa ilang mga paaralan sa Dasmariñas City. Makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, anong oras ba inaasahan darating dyan si Chairman Garcia? Magandang umaga, Nel. Kararating lang ni Attorney George Erwin Garcia dito nga sa Banaba Integrated School para nga sa kanyang pagboto. Nel, dito sa Banaba Circa Integrated School, nakatalang boboto si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa naturang paaralan ay mayroong 6 lalaban sa pagkapunong barangay habang wala naman kalaban ang kumakandidato sa pagka-SK Chairman. Matapos namang bumoto, Nel, may pupuntahan pa siya ang isang palan dito sa Indang bago ito tumunta sa City of Cavite na kung saan magsasagawa ng dry run ng automated election. Sa naturang lungsod, Nel, may 4 na automated election. Ito ang barangay, ang Dasmariñas Elementary School, Pintong Gubat Elementary School, Paliparan National High School at Paliparan 3 Elementary School. Matapos naman ito, tutungo si Chairman Garcia sa New Bilibid Prison para obserbahan ang pagboto ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. So, Nel, nakapila na nga ngayon si Attorney George Garcia para sa pagboto dito sa Banaba Circa Integrated School. Nel? Benedict, sa ngayon ba wala bang tayong reported na mga nagiging problema ng ating mga kababayan dyan sa pagboto dyan sa Cavite? Ngayon dito sa mga COMELEC official na nandito ngayon, so far wala pa naman tayo natatanggap na ulat na mayroon nga mga problema. Di lang dito sa Banaba Circa Integrated School, maging sa buong probinsya. Doon naman sa pilot testing naman dyan sa automated elections, Benedict, kamusta naman yung VCM, yung gagamiting makina? Wala naman bang nagiging problema dyan? Nel, last week, nung nag-final testing and sealing, wala naman sila nga naiulat na problema. At ayon nga sa COMELEC, 1:1 yung nakaantabay na BCM sakaling magka-problema yung mga naka-posisyon ng vote counting machine. Maraming salamat, Benedict Samson mula sa Indang, Cavite. Nag-inspeksyon sa ilang police station sa Maynila ang PNP Internal Affairs Service upang makita ang disiplina ng mga pulis. Bukod sa mga kulungan, sinilip din ng IAS ang Police Visibility Plan sa mga matataong lugar. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nagsagawa ng accounting sa mga pulis ang PNP Internal Affairs Service sa Blumentritt, Tayuman at Santa Cruz Police Station sa Maynila. Nais makatiyak ng IAS na kompleto ang bilang na naka-duty na pulis para sa araw ng halalan upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Kami ay continuously, rigorously in-account
ang ating mga kapulisan upang sila'y tiyak na hindi magagamit ng politician na gamitin as bodyguard or to harass yung sandali o hindi kasi nakabantay ang ilang ginagawang buying. Ito ay suporta ng IAS sa layunin ng Philippine National Police siyak testing ng eleksyon ay mapayapa. Layunin din ito na makita ang disiplina ng mga pulis sa loob ng istasyon. Maging ang tamang bihis ng uniforme ay ininspeksyon ng IAS. Hindi rin pinaligtas ng IAS na silipin ang mga kulungan sa loob ng istasyon ng pulisya. Kinausap din nila ang mga preso upang masigurong hindi nalalabag ang kanilang karapatang pangtao sa loob ng kulungan. Sa aming ginaganap ng implant pag-isagsig kung saan binabalidate namin o ino-audit kung ang pagkandak ng police operation ay nasunod yung ating police officer procedure. Sapagkat ito ay ini-issue ng ating hierarchy natin pulisan para ang maging smooth, effective and efficient yung pagganap ng tungkulin ng ating pulisan sa iba't ibang mga kanilang operasyon. Binisita din ng IAS ang mga nakalagay na police visibility sa ilang matataong lugar sa Maynila ngayong araw ng halalan hanggang sa paparating na long holiday. Ito'y kasunod naman ng ilang sumbong na nawawala ng pulis sa mga police assistance desk. Tinatanong namin mga tao sa lansangan, yung mga may mga negosyo, kung natugunan ba ang kanilang pangangailangan na serbisyo ng ating kapulisan dito sa kanilang area. Tinatanong natin kung gaano kadalas nakikita ang pulis, ano ang mga problema nila na dapat matugunan, at ito ba ay natugunan. Pag hindi ito natugunan, ito ay paparating natin ang mga hepe ng mga ating kapulisan upang tugunan nila ang hinahangad ng ating mamamayan. Sinabi ni Attorney Alfigar Triambulo na ang surprise inspection ay ginagawa ng IAS sa buong bansa upang masigurong profesional at may integridad ang mga pulis sa kanilang mga trabaho. Ang hakbang ng IAS ay alinsunod na rin sa mga programa ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglakad ng mahigit 3 oras ang mga guro sa Bayawan City, Negros Oriental. Marating lang ang presinto kung saan sila nakadeploy. Anila kahit mahirap ang kanilang pagdadaanan, inspirasyon nila ang paglilingkod sa taong bayan. Samantala, mahigit 2 individual naman sa Negros Oriental ang hinuli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa province-wide curfew. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Mainit na panahon, mahabang oras na paglalakad, dadaan sa tulay, ilog at matirik na bundok. At kapag biglang sumama ang panahon ay maputik at madulas na daan ang kalaban. Ito ang hirap na pagdadaanan ng mga guro sa Bayawan City, Negros Oriental bago nila marating ang malayong barangay ng Manduaw kung saan sila nakadeploy bilang Board of Election Inspectors sa araw ng botohan. Ayon sa Commission on Elections, maaga nilang i-deploy ang mga guro para makapagpahinga pa sila bago dumuti sa halalan. We have to take into consideration the human factor. Masyado silang, kumbaga, na-used up yung energy nila just to reach the voting center. Paano pa yung actual duty nila on election day? Walang tulugan yon hanggang matapos. Sabado pa lamang ng umaga ay bumiyahe na ang mga ito kasama ang mga sundalo at pulis. Bagamat payapa ang Bayawan City, hindi pa rin kumpiyansa ang mga otoridad sa posibleng banta sa seguridad ng BEI.
Bayon City is up to this time is very peaceful. Wala pa tayong mga reports na tungkol sa election related. We have 2 police officers na tapos meron po tayong 1 team ng Philippine Army. Ang mga guro nakasuot ng bota, jacket at may dalang mga payong at kapote sakaling abutin ng ulan sa daan. 2 beses rin na binalot ng plastik ang mga balota para siguradong hindi mababasa. Mula sa city proper, bumiyahe ang mga ito ng mahigit 60 kilometro. Pagdating sa dulo ng kalsada, uumpisa naman nila ang paglalakad ng 10 kilometro o abuti ng 3 hanggang 4 na oras. Yung sitwasyon doon, papunta doon, talagang napakahirap. Kung titingnan niyo yung matalik na bundok na yun pa yung lalakarin namin. At kung rating natin yung bundok na yan, mga ngalahati pa tayo bago makarating sa Bukaw Elementary School. So sobrang mahirap, maputik kapag tag-ulan. Ngayon naman yung kalaban namin yung sobrang init at saka yung matalik na bundok. Hindi ramdam ng mga guro ang hirap at layo ng paglalakad, mas silbihan lamang ang mga botante roon. Inspirasyon nila ang makapaglingkod sa taong bayan, lalo't karamihan anya sa mahigit 600 botante roon ay hindi nakakaboto noong nakaraang halalan dahil sa sobrang layo ng lugar. Ang inspirasyon namin, siguro yung makapagbigay ng serbisyo sa mga tao doon na hindi sila mahihirapan na pumunta pa ng ng Manduao proper para magboto. Kasi mula doon, kung doon sila dadaan sa kabila, mga 12 kilometers pa yung lalakarin nila. So mas mabuti na kami na lang pupunta doon at isinis na mahihirapan. Bumiyahe na rin kahapon na umaga ang mga guro at sundalo na duty sa Apo Island. Sakay ng bangka, bitbit na mga ito ang 2 ballot boxes para sa mahigit 600 voter sa isla. Adi muna bago eleksyon, nandoon na kami kasi yung preparation din po para handa na lahat talaga. Merong nakaka-convoy ma'am na rubber boat. Nandyan lang sa Coast Guard. Yes ma'am, merong best. Pasuotin namin ang best niya ma'am pag-alis. Ang Apo Island ang isa sa pinakamalayong barangay sa bayan ng Dawin kung saan 30 minuto ang biyahe bago makarating sa isla. Samantala, 207 individual naman, kabilang na ang 22 minor de edad, ang hinuli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa province-wide curfew na nagsimula noong Sabado. Pagbatak ng alas 10 ng gabi, agad na naglibot ang mga pulis at force multiplier sa mga lungsod at bayan. Ang mga naglalakad sa daan na walang naipakitang ID ay hinuli at inala sa mga police station. Pero pagpatak ng alas 5 ng umaga ay pinakawalan na rin ang mga ito. Sa Dumaguete City, 73 ang nahuli kasama na ang 5 minor de edad na naabutan ng mga pulis na naglalakad pa sa daan pasado alas 10 ng gabi. May na-apprehend tayo na 5 na minors, no? Yung iba naman sir, we give them due notice naman to buy them time para makauwi sa mga bahay nila. Pero yung mga matitigas talaga na ulo, no? We brought them to the holding area which is the Dumaguete City Police Station. Ipinatupad ang curfew sa Negros Oriental 2 araw bago ang halalan upang maiwasan ang karahasan, pananakot sa mga botante at guro o vote buying. Hindi naman sakop dito ang mga nagtatrabaho sa gabi tulad ng call center agent, health workers, delivery truck driver, media personnel at may mga emergency cases o kailangan dalhin sa ospital. Samantala, 3 suspect naman ang hinuli ng pulis sa barangay Nagbualaw, Basay City nitong Biyernes dahil sa iligal na sabo. Ayon sa PNP Basay, hinarangan pa ng dating alkalde ng lugar ang mga otoridad na arastuhin ng mga suspect. Pero bigo naman itong maipakita ang permit to operate. Nakuha sa mga suspect ang gamit panabong at manok. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan na ng Commission on Elections o COMELEC na agad na makapasok ang mga pulis at sundalo sa polling centers sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental. Sakaling magkaroon ng komosyon o kaguluhan sa loob ng presinto. Isang botante naman sa bayan ng Dawin ang hinuli sa checkpoint dahil sa hinihinalang kaso ng vote selling. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Lalain Moreno live. Lalain, kumusta na ang sitwasyon dyan sa bayan ng Pamplona? May mga namomonitor bang banta sa pagdaraos ng halalan ng mga otoridad dyan?
Nel, maayos at mapayapa ang sitwasyon ngayon dito sa Pamplona, Negros Oriental, kaugnay sa BSEE. Pero kanina sa paglilibot natin kaninang madaling araw ng alas 2 ay marami ng checkpoint tayo nakikita. At dito nga, papasok sa bayan ng Pamplona ay may mga checkpoint na isinasagawa ang mga pulis bilang bahagi yan ng kanilang seguridad. Maliban dyan sa checkpoint ay may mga naka-standby rin na quick reaction team sa bawat distrito sa Negros Oriental. Yun ang binubuo ng mga pulis at sundalo na agad magresponde sakaling mayroong mga problema o insidente sa iba't ibang lugar dito sa probinsya. Inayagan ng Commission on Elections na maaaring lumapit within 30-meter radius sa mga voting centers ang mga pulis at sundalo dito sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Ito ay upang agad silang matawag o makalapit sakaling may mangyaring kaguluhan o komosyon sa mga lugar kung saan sila naka-duty at para mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga presinto. Inatasan din sila ng COMELEC na tumulong sa Electoral Board sa crowd control o masiste sa mga senior citizen at mga buntis sa pagpila ng maayos pagdating sa mga presinto. Inatasa din sila na agad rumesponde kapag may anumang insidente sa loob at labas ng polling precinct o canvassing center. Samantala, isang lalaki naman ang hinuli ng mga otoridad kagabi matapos makuna ng pera at litrato ng kandidato sa isang checkpoint sa Dawin. Ayon sa Dawin PNP, nagsagawa sila ng body search at suspect bilang bahagi ng checkpoint at doon nakuha ang pera. Pansamantala namang pinakawala ng suspect para makaboto ngayong araw habang wala pang kasong isinasampa sa kanya. Sa bahagi naman ng bayan ng Bacong, isang 51 anyos na lalaki rin ang nahuli kagabi sa pamamagitan ng citizen's arrest. Nakuha sa suspect ang caliber 45 na baril, 3 empty magazines at 37 live ammunition. Samantala, Nel, inaabangan rin natin ngayong umaga o ngayong araw ang pagboto dito sa paaralan. Si Pamplona Mayor Janice Digamo ang asawa ng pinatay na si Governor Roel Digamo. Yan muna ating balita mula rito sa Pamplona, Negros Oriental. Balik sa iyo, Nel. Lalaine, paano ba ang panuntunan sa pagpapapasok ng mga pulis, sundalo dyan sa polling center? Sino ang makikipag-coordinate? Ilan ba ang papayagang makapasok sa polling center ng mga pulis at sundalo? Nel, basically talaga hindi talaga pwedeng pumasok itong mga sundalo at pulis sa looban ng voting centers within 50-meter radius sila. Pero ngayon kasi, dahil nasa ilalim ng COMELEC control, ang buong probinsya ng Negros Oriental ay pinayagan sila ng COMELEC na lumapit. At dahil nga may written order, sa pamagitan lamang ng written order, ay maaari silang mismong pumasok sa loob kung kinakailangan. So hindi na yan kailangan na tawagin pa sila pag meron silang nabalitaan na anumang insidente dito sa loob ng school or voting centers kung saan sila naka-duty, ay agad silang pumunta. So ang gagawin ng Guro Nel ay kailangan nilang mag-report sa DESO, sa Electoral Board, at yung Electoral Board naman ang tatawag sa mga pulis para makapag-responde. So ang pulis na maaaring pumasok dito, sa nakita natin kanina dito, Nel, mayroong 2 pulis at meron namang 4 na sundalo na naka-duty. So maaari silang pumasok kung kinakailangan, Nel. Bukod sa vote selling, kamusta naman ang monitoring dyan ng mga vote buying dyan sa lugar na yan? So far, Nel, wala pa tayong nabalitaan. Batay rin kanina sa pagtatanong natin sa Negros Oriental Police, wala pang nauulat na vote buying. Maliban dyan sa bahagi ng bayan ng Dawin na mayroong napaulat na vote selling at kinumpirma rin yan ng Dawin PNP. Pero sa ngayon kasi ay pinayagan munang makaboto itong suspect at wala pa kasing kaso na isinansampa. Maliban dyan kagabi, yun pala ang nangyari so far, no? Itong vote selling at yung nahuling suspect. Sa ngayon wala pang ibang insidente na related dito sa halalan, Nel. Patuloy tayong magmomonitor dyan sa Negros Oriental. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Kabilang ang ilang senior citizens sa mga unang bumoto sa isang mall sa Maynila para sa barangay at sangguniang kabataan elections. 11 mall sa bansa ang sumalang sa pilot mall voting ngayong araw. Mula sa Maynila, may report si Rosalie Coz live.
Rosalie, good morning. Ano na ba ang feedback ng ating mga kababayan dyan sa mall voting na sinusubukan ngayon ng COMELEC? Good morning, Kuya. Maganda umaga sa iyo, Kat, at sa ating mga kasambahay. Ilang senior citizens mula sa barangay 659 ng Manila City 5th District ang mga unang botante para sa mall voting ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang sila sa higit 700 registered voters dito sa area na ito, na merong 2 clustered precincts at 3 precincts. Pasado alas 6 pa lang ng umaga nang dumating sila dito sa SM City, Manila. Sinasagawa ang mall voting dito sa 4th level West Atrium ng mall. Agad naman silang pinapasok sa loob habang naghihintay sa formal na pagsisimula ng botohan. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad dito dahil bukod sa mga tauhan ng Philippine National Police na nagbabantay sa labas ng mall, maigting ang security management ng mall. Convenient din dahil nga air condition ang venue at malapit lang sa area ng mga botante. Bagaman alas 7 pa nagsimula yung voting, pasado alas 6 pa lang ng umaga, pinapasok na ang mga boboto. At sa buong bansa, 11 malls ang sumalang sa pilot mall voting ng Commission on Elections o COMELEC. 8 malls dito sa National Capital Region at 1 sa Legazpi, Albay at 2 sa Cebu City, Cebu. Kapartner ng COMELEC ang SM Supermalls at Robinsons Malls. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Rosalie Cos, live muna sa Manila City. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng mall voting ngayon ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay para sa mga nakakatanda o senior citizens, may kapansanan o persons with disability at mga buntis at maging sa ilang kababayan sa piling barangay sa bansa. Layo nito na maging kumbinyente, maayos at masigurado nating protektado at secured ang kanilang pagboto. 12 malls sa Metro Manila at tig-isa sa Legazpi City at Cebu City ang nakilahok dito. Narito ang ilang paalala para sa mall voting mula sa bahagi ng information campaign ng COMELEC. Panoorin natin ito. Unang hakbang, pumunta sa Voters Assistance Desk o VAD upang malaman ang precinct number, sequence number at clustered precinct. O kung alam nyo na ang mga ito, tumuloy na sa lugar ng botohan. Ikalawang hakbang, lumapit sa Electoral Board o EB at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa nakuhang impormasyon sa Voters Assistance Desk o sa Posted Computerized Voters List o PCVL. Ikatlong hakbang, kunin ang balota na ibibigay ng EB chairperson. Isang SK ballot para sa mga 15 hanggang 17 years old, isang SK at isang barangay ballot para sa 18 hanggang 30 years old, at isang barangay ballot para sa 31 years old at pataas. Ikaapat na hakbang, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikalimang hakbang, puna ng balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong nais iboto at gamitin ang ballot secrecy folder. Ika-6 na hakbang, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa EB. Ika-7 hakbang, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon at magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Ika-8 hakbang, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Makikilahok din sa halalan ngayong araw ang mahigit na 700 persons deprived of liberty o PDLs sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kumuha tayo ng update kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, sa anong mga barangay ba nakarehistro yung mga PDL na boboto dyan sa Bilibid at ilang presinto? Meron ng special polling center dyan. Dahil karamihan ng mga boboto dito ay dito lang sa barangay poblasyon nakatala at karamihan dito ay mga bagong pasok din yung iba. At meron tayong 12 clustered precinct dito sa Bureau of Correction. Pasado alas 7 na ng umaga, nagsimulang gumoto ang mga persons deprived of liberty na pinayagang makalahok sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong araw dito na sa National Penitentiary dito sa Muntinlupa. Hindi pa kasi agad dumating ang mga balota na dala ng COMELEC
alas 6 ng umaga, inaasahan kasing magsisimula ang pagboto ng mga PDL. Nasa 880 na lamang ang mga PDL na bumoboto. Yan ay mula sa maximum, medium at minimum security. Nasa mahigit na 900 ang orihinal na bilang ng mga boboto ngayong araw. Pero dahil ang iba na ilipat na ng ibang kulungan, ang iba naman nakalaya na bago pa man sumapit ang BSKA ngayong araw. Kaya marami ang nabawas sa bilang. Kakaunti rin ito, Nel, kumpara sa bilang na bumoto noong national election dahil ang karamihan na nakatala dito sa barangay poblasyon na lamang dito sa Muntinlupa. At sa ngayon ay nagsisimula na nga yung botohan dito sa Muntinlupa, Nel. Ryan, hanggang anong oras siyang botohan niya kung mag-start ng 6 a.m. At kung nagkaroon ng delay, may possibility ba na i-extend yung botohan dyan sa lugar na yan? Nel, inaasahan ng COMELEC na hanggang alas 2 lamang ito matatapos dahil kakaunti nga lang ito kumpara sa national election. Kaya kakunti lang yung bilang at ayon sa mga nakausap natin na mga election officer kanina, maaaring alas 12 ay matapos na itong pagboto ng mga PDL dito dahil kukunti nga lang ang bilang nila ngayon. Ryan, curious lang, paano ba ang ginagawang pangangampanya dyan ng mga kandidato? Pinayagan ba silang makapasok dyan para makausap itong mga botanteng PDLs? Nel, yun din ang tanong natin kanina dito sa pamunuan ng Bureau of Correction. Pero wala silang pinayagan na mangampanya dito sa mga kandidato dito sa barangay poblasyon. Nagkaroon lamang sila ng mga information drive patungkol dito sa mga kandidato na lumalaban ngayong araw dito sa barangay. At yun lamang ang kanilang tanging naging paraan para makapangampanya. Pero yung mga tarpaulin, walang pinayagan na maglagay din dito. Ayon doon sa mga nakausap natin kanina dito sa Bureau of Correction, Nel. Maraming salamat, Ryan Lacanlale mula sa New Bilibid Prison. Nakaserap na ang voting area sa loob ng Manila City Jail para sa botohan ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay JP Nunez live. JP, good morning. Nagsimula na ba ang botohan dyan sa Manila City Jail at gaano karaming PDL ang inaasahang boboto? Good morning, Kat. Nasa higit 300 mga persons deprived of liberty o PDL nga yung inaasahang boboto dito sa Manila City Jail. At para yan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Sa ngayon, nakasetup na ang COMELEC Special Polling Precinct sa loob ng Manila City Jail para sa botohan ng BSKE. Nakita natin kanina na mayroon ng mga election paraphernalia ang naipasok sa loob at inaasahan ngayong 7 a.m. ay pwede nang bumoto ang mga PDL. Sa ngayon, inaalam pa natin kung merong mga PDL ang e-escortan sa labas ng detention facility para bumoto sa presinto. Batay sa datos ng BJMP, nasa higit 31,000 na mga PDL sa buong bansa ang boboto ngayong araw. 29,000 sa mga ito ang boboto sa loob ng detention facility habang yung halos 2,000 naman ay sasamahan ng mga personnel ng BJMP para bumoto sa mga COMELEC designated precinct. Mamayang bandang alas 9 ng umaga, inaasahan namang i-inspeksyonin ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. itong Manila City Jail. Kat, layon nga nung inspection na gagawin dito ni Secretary Abalos ng DILG na matiyak yung smooth na proseso para dun sa gagawing voting o pagboto ng mga PDL dito sa loob ng Manila City Jail. At aabang natin kung ano yung magiging assessment ng DILG dito sa botohan na gagawin sa loob ng Manila City Jail. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Kat. JP, nagkaroon na ba ng ilang problema o may mga nakita na ba tayong problema na mangyayari dyan sa Manila City Jail ngayon? Kat, sa ngayon, continuous coordination pa tayo at huli nating nakita bago tayo lumabas dito sa loob ng, galing tayo kasi kanina dun sa loob mismo ng polling precinct, yung designated na area ng botohan. Sa ngayon, maayos pa naman yung sistema. Tinaabangan natin na magsimula. Bandang alas 7 kanina, inaabangan natin na mag-start pero hindi pa naman nagsimula. At ang huli nating balita ay inaabangan pa na maipasok yung balota sa loob ng
Manila City Jail. Pero yung mga taga-COMELEC ay nandun naman na sa loob kaninang umaga at yun yung isa dun sa inaabangan natin. Sa ngayon wala pa namang ganong kalaking problema na nangyayari, pero once na may makita tayo ay kasama yan dun sa iuulat nating update dito nga sa gagawing botohan sa loob ng Manila City Jail para sa mga PDL. Kat? Abangan natin yan mamaya. JP Nunez live mula sa Manila City Jail. Dagsana ang mga botante sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City na isa sa nagsasagawa ng pilot automated barangay at SK elections. Mula sa Quezon City, may live report si Harleen Delgado. Harleen, good morning. Kumusta naman ang botohan dyan at maayos bang gumagana ang lahat ng mga makina dyan? Celine, dagsana nga yung mga botante dito sa Pasong Tamo Elementary School, lalo na maagang dumating yung mga senior citizen, pati na rin mga persons with disabilities. Dito kasi, Celine, ito yung isa sa 3 polling centers dito sa District 6 ng Quezon City na napili para nga sa pilot automated BSKE. At dito pa lang, Celine, 33,000 yung botante dito sa Pasong Tamo Elementary School at para doon sa 3 polling centers ay around 60,000. At dito naman sa Pasong Tamo Elementary School, nasa 71 yung clustered precincts. Makikita natin, Celine, sa aking likuran, bagaman hindi na tayo makapunta doon sa area na yun kasi medyo bagsak yung signal sa loob. Pero talagang kumpulan yung mga botante doon sa Voters Assistance Desk, na rin doon sa mga naghahanap ng kanilang pangalan doon sa voters list. Pero may mga nakikita tayong mga volunteers mula sa PPCRV, maging mga ilang assistants din dun sa Quezon City Government na pinadala rin dito para mag-assiste doon sa mga botante. Ayon sa chairman ng Electoral Board dito sa Pasong Tamo Elementary School na nakausap natin kanina bago tayo mag-live, ay wala pa naman sila nakita nga aberya doon sa mga vote counting machines na nandito sa Pasong Tamo Elementary School. At kung sakasakali daw na magkaroon ng aberya doon sa isang botante o hindi naman kaya yung mismong VCM ay magkaroon ng problema o di naman kaya masira, yung isang actual na VCM kada cluster precincts ay merong redundancy. So sa kada isang VCM merong 2 na backup na ilalaan. So nasa around, according doon sa Electoral Board na nakausap natin, ay nasa 133. Though bine-verify pa yung number pero hindi bababa sa 133 yung vote counting machines dito sa Pasong Tamo Elementary School. Celine, mamaya abangan natin yung pagdating din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia mamaya nga alas 6 ng gabi dahil dito siya inaasahang huling pupunta para na rin sa canvassing ng mga boto para sa BSKE. At yung munang update mula rito sa Pasong Tamo Elementary School, balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ang Barangay 176 sa Caloocan City ang may pinakamaraming populasyon ng mga botante para sa BSKE sa bansa. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Ray Pelayo, live. Ray, ilan ba ngayon ang registered voters dyan? Dito sa may 3 magkakalapit na school dito sa Barangay Bagong Silang ay nasa estimated 90,000 yung mga botante na inaasahang pupunta dito ngayon. At ayon nga doon sa ating nakausap na BA kanina ay isang malaking challenge din para sa kanila itong mag-handle ng ganito karaming mga botante. Pero ang barangay na ito nga yung pinakamalaki doon sa buong Pilipinas na mayroong pinakamalaking barangay o pinakamaraming botante. Nasa 321 naman yung kanilang bilang ng Board of Election Officers at sa ngayon ay pumapasok na yung mga botante at smooth pa naman yung process ng pagboto. Sa bungad, meron locator map ng mga clustered precinct para may idea yung mga botante kung saan nila titingnan yung kwarto na kanilang papasukan dahil maraming mga rooms ngayon dito, itong paaralan na ito ay maraming rooms kaya kailangan na i-locate muna nila doon pa lamang sa may entrance kung saan sila pupunta para doon sa kanilang clustered precinct. May mga assistance desk naman na nakalagay din para tumulong doon sa paghahanap ng kanilang mga polling precinct. Priority ngayon dito, Nel, yung pa rin mga senior citizen natin, kung may darating ay sila yung uunahin.
At ayon sa Board of Election Inspector na kausap kanina, mamaya pang mga bandang bago man ang hali, inaasahan ng yung dagsa ng mga botante dito sa kanilang mga presinto. Nel? Pa tayong nakikitang malaking problema dyan dahil pangkaraniwan na nagiging problema dyan mga nawawalang pangalan o hindi nila matagpuan yung pangalan nila dyan sa mga presinto nila. Meron sila assistance desk so far dun sa personal na nakikita natin sa ating mismong pagmamasid dito sa lugar. Nakikita natin smooth naman na wala pang masyadong nagrereklamo. May ilan tayong mga lumalapit sa atin mismo kanina, tinatanong yung kanilang mga kung saan yung kanilang mga presinto, ay tinuturo na lang natin doon sa mismong locator map para doon mas maganda mag-umpisa sila sa locator map, and then kung talagang hindi nila makita, punta lang sila doon sa assistance desk. Sa likuran natin, makikita natin itong pinaka-covered court, puno ng mga tao dyan at mga nag-a-assist. Diyan sila pupunta din para nang sa gayon ay makita na lang saktong presinto kung saan sila dapat na bumoto. Nel. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa Caloocan City. Bukod sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE, nagsasagawa rin ng plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong araw. At para sa detalye ng ulat, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, good morning. Sino ang mga kwalipikado o maaaring bumoto sa plebisito dyan? Lang natin si Nestor Torres maya-maya lamang. Mas maagang nagsimula ang botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong araw. Hinihikayat naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mga botante na maagang bumoto. At para sa mga update sa iniraos na halalan sa buong bansa, makibalita tayo kay Dante Amento na nasa COMELEC Command and Operations Center sa Intramuros, Maynila. Dante, good morning. May mga naiulat na bang aberya sa pagdaraos ng halalan ngayong araw? Alam mo, Kat at saka Selena, mahalaga itong BSKE election. Kaya may mga nagsasabi kasi na parang barangay elections lang naman yan kaya hindi na ako boboto. Pero mahalaga itong BSKE dahil alam natin yung barangay elections dyan nagsisimula o para maging epektibo yung programa ng national government at makarating sa ating mga kababayan, kailangan ng mga barangay chairman, yung mga mamumuno dyan para makarating doon sa ating mga kababayan. Kaya bumoto tayo. May pagkakataon pa, 7 a.m. to 3 p.m. pa yan, yung botohan. Ikaw ba, Celine, boboto ka ba? Mamaya, pagka-uwi, boboto tayo, Nel. At saka so far naman, Nel, Celine, doon sa mga nakita natin ngayon, yung mga nabalitaan natin, maayos naman at mukhang tuloy-tuloy naman so far yung mga botohan sa iba't ibang panig ng bansa. Yung ating mga reporters kanina sa ground na tumutok magmula pa kaninang madaling araw yan ay base sa kanilang mga report wala naman tayong nakitang mga malalaking problema. Yung mga pangkaraniwan pa rin na mga problema, mga nawawalang pangalan at yung mga presinto nila hindi nila matagpuan. Kaya nga ngayon, dahil doon sa mga reforma na ginawa nga ng COMELEC, dahil may mga bago mga ginawa sila ngayon na yung mga pilot testing ng automated elections dahil pangkaraniwan kapag barangay election ay mano-mano ang bilangan. At base nga doon sa impormasyon ng COMELEC, ang proklamasyon o yung bilangan, kung 3 p.m. yan matatapos yung botohan, ay magsisimula matapos ang bilangan ay mga alas 8 yata ng gabi. At yung proklamasyon, within this day, base sa binigay na impormasyon ni COMELEC Chair Garcia, ay mare 11:30 ng gabi. Mukhang walang tulugan. Walang tulugan ito. Pero maganda dyan, Mel, yung mall voting na sinasabing nakita na natin kanina. Talaga napaka-convenient para sa ating mga kababayan, para lalo na doon sa mga matatanda at doon sa mga kailangan na
maging komportable sa kanilang pagboto. Subalit ang nakita nga natin isang problema, baka maligaw sila kung saan ba yung precinct nila doon sa loob ng mga mall. Kaya nga may mga assistants din. May mga voters assistants na para doon sa ating mga kababayan. Kaya ang abangan natin dyan ay mamayang gabi, mga proclamation dyan. Dahil alam ninyo, yung BSK, barangay elections, kahit nasabihin natin na mga barangay lang naman yan, minsan nandyan yung komosyon nandyan yung mga gulo pa rin Nitong mga nakalipas na mga araw, nakita natin yung mga reported na mga election-related incident na nakuha natin. And sige Nel, hingi muna tayo ng update kung may bang aberya sa pagdaraos ng halalan ngayong araw. Babalikan natin si Dante Amento live mula sa COMELEC Command and Operations Center. Good morning, Dante. Ano na ba ang balita natin dyan? Yes, Kat, sa ngayon wala pang naiulat na mga aberya sa pagbubukas ng botohan. At batay sa ating impormasyon at nakuhang impormasyon dito mismo sa Command Center ng Commission on Elections, nakikita natin, Kat, lahat naman ng mga presinto sa buong bansa ay nakapag-umpisa ng botohan officially kaninang alas 7 ng umaga. Matatapos itong botohan at mamayang alas 7 o alas 3 ng hapon. Subalit kaninang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ay nauna na itong ating mga kababayan diyan sa Muntinlupa City at gayon din sa Naga City. Ito kasi yung mga ating mga kababayan na nasa vulnerable sector. Ito yung ipinapatupad ngayon ng Commission on Elections na early voting. Subalit dalawa lang din mga lugar ito, so hindi gaanong marami yung ating mga nakikitang botante sa mga lugar na ito. Para naman sa mga kababayan nating hindi kasapi sa vulnerable sectors, opisyal nang nag-umpisa ang inyong pagboto kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa datos ng COMELEC, nasa 91,094,822 yung kabuuang botante sa buong bansa. Mahigit 67 million dito yung mga boboto naman o mga barangay voters at mahigit sa 23 million yung SK voters. Ang edad na 10 taon na hanggang 17 taon ay boboto sila para lamang sa mga SK official. At samantala yung 18 years old hanggang sa 30 years old ay boboto sila ng SK at barangay officials. Ibig sabihin nito, Kat, 2 balota yung kanilang kailangan na i-accomplish. At yun ang mga ating mga kababayan na 31 taon pataas ang kanila lamang bobotohan ay para sa mga barangay official. Ibig sabihin isang balota lamang ang kanilang kailangan na i-accomplish. Mayroong mahigit sa 1.4 million na mga kandidato na maglalaban-laban sa mahigit 672,000 na pwesto o itong tinatawag nilang elective posts. Paalala ng COMELEC sa ating mga kababayan, pumila po ng maaga at maagang makaboto at huwag nang antayin yung pagsasara ng botohan mamayang alas 3 ng hapon, baka makipagsiksikan lamang sa mga polling precinct. Nilinaw ng COMELEC na hindi requirement o hindi kailangan na magdala ng inyong valid ID para makaboto. Hindi na rin kailangan yung anumang test tulad ng COVID-19 test. Pero ang paalala ng COMELEC, dahil nga maraming mga botante titukat, maaring yung siksikan sa mga presinto, ay maiginang magsuot tayo ng ating mga mask. At pwede rin ito, hindi naman siya bawal, Kat, at ipinapayo nga ng COMELEC na magdala ng kodigo yung ating mga kababayan para pagdating sa mga presinto ay hindi na sila mahihirapang bumoto dahil nandoon na, isusulat na lamang nila sa manual ballot yung kanilang mga napupusuang mga kandidato. Ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Napaka-importante po yung preparasyon natin, napakatagal na. Dapat nga po election natin December 5 pa ng 2022. Ilang beses na rin po tayo napopostpone ng barangay SK election. Nakakapagod na rin po. And therefore, bukas na po yung pagkakataon natin, huwag natin namang sayangin na makaboto po tayo. Napaka-importante po. Ano yung paghahanda namin kung hindi rin naman kayo pupunta sa bawat presinto. Pinakailangan makaboto po tayo. At syempre, ang lagi nating paalala, bumoto ng tama. Kung ano po yung tama, dikta na po ng konsensya nyo yan ng puso at isip.
Samantala, Kat, sa ngayon, ongoing din itong ginagawang ng COMELEC na pilot testing ng mall voting na ginagawa sa 11 mall ito sa bansa tulad ng SM City Manila, SM City North, SM City Fairview. Dito yan sa National Capital Region. Mayroon din dyan sa Visayas yung SM City Legazpi o Consolacion Cebu at sa Legazpi City Albay naman yung SM Legazpi. Samantala, mayroon din sa Robinsons Malls tulad ng Robinsons Manila, Magnolia, Metro East, Las Piñas at dito yan sa National Capital Region at meron din dyan sa may Cebu City itong Robinsons Galleria. May mga pilot testing din na Kat, ito kauna-unahan ding isinasagawa ngayon ng Commission on Elections itong Automated Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE at ito ay ongoing ngayon dyan sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City at dalawa din dyan sa Cavite ang Barangay Dasmariñas, ang Barangay Paliparan 3 at Zone 2 sa Cavite. Aabot sa mahigit 113,000 yung ating mga kababayan na boboto sa mga lugar na yan. Dahil nga automated ito, Kat, ibig sabihin, gumagamit pa rin sila ng vote counting machines o VCMs na ginamit natin noong nakaraang 2022 national elections. Ang pinag-iba lang nito, Kat, wala siyang transmission. Ibig sabihin, mula sa isang presinto ay kukunin yung SD card mula doon sa VCM at pupunta doon sa pinakasentro nilang polling center para manually i-upload yung resulta ng halalan. At ayon pa nga kay Chairman Garcia, mas medyo mabilis ang proclamation nitong ating mga lugar na mayroong automated election. Maring ang target nila 6 p.m. mamayang gabi ay magkakaroon na ng proclamation ng lugar na may automated elections. Samantala, yun namang mga lugar na manual, the rest of the country ay ayon pa kay Chairman Garcia, maaring 8 p.m. hanggang bago maghating gabi ay maipoproklama na yung ating mga kababayan na mga kandidatong mananalo. Samantala, sa impormasyon na ating nakuha dito, Kat, sa command center ng COMELEC, as of 6 a.m. So, kanina pa itong alas 6 ng umaga, unang nakatapos ng pamamahagi ng election forms and supply itong para sa mga electoral board ay ang Davao Region. Nasinundan niya ng Region 3 o Central Luzon, natapos na rin. Pero sa ngayon, as of the moment, Kat, makikita natin dito sa kanilang sa ating command center, isa na lamang, yun na lang BARM ang hindi pa nakatapos ng distribution ng mga forms and other election supplies. So lahat ng mga region sa buong bansa, 100% nang naipamigay yung mga election forms sa mga miyembro ng electoral board. At batay naman sa report, dito pa rin nakikita natin, nakukuha natin ang impormasyon dito sa kanilang command center na dagdagan na po yung insidente ng election-related incident sa bansa. Kahapon kasi ang kinumpirma sa atin ni Chairman Garcia ay nasa 25. So sa ngayon, batay dito sa lumalabas na report, ay nasa 29 na ang election-related incidents. So medyo mas mataas na ito noong kumpara natin sa 2022 national elections na nasa 25. Pero ang hindi naman talaga sinasabi nga ng COMELEC, hindi natin siya pwedeng pagkumparahin dahil magkaiba ito national election at saka barangay election. Medyo mainit ang laban sa barangay election dahil ang magkakatunggali maaring magkakamag-anak, magkakapitbahay lang, kaya ganito ang nagiging resulta nitong mga naiulat na election related incidents sa ating bansa. So yun muna ang ating update mula dito sa Command Center and Operation ng Commission on Elections. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Dante Amento. Nakadeploy na ang mahigit sa 187,000 mga pulis sa iba't ibang polling precincts sa bansa. Ito'y upang masiguro ang pagkakaroon ng ligtas at payapang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Mula sa Quezon City, kumuha tayo ng update kay Lea Ilagan live. Lea, may mga bagong insidente ba ng karahasan na na-monitor at naitala ang PNP sa nakalipas na magdamag? Magandang tanghali sa iyo, Nel. Yan nga ang aalamin natin sa isasagawang press conference ni Chief PNP dito sa Campo Crame Command Center ngayong umaga. At
Sinabi ni Chief PNP na nakahanda naman itong mga tauhan ng Philippine National Police sa anumang maaaring mangyari dyan sa mga polling center, lalo na nga yung pagbubukas kaninang alas 7 ng umaga. Nilagyan niya ng maraming pwersa sa mga lugar na nasa ilalim ng COMELEC control at yung mga nasa ilalim ng red category. Kabilang nga dyan at Bicol Region, partikular ang Libon Albay, mayroon din sa BARM, partikular sa Rosary Heights 12 sa Cotabato kung saan nagkaroon ng barilan noong nakaraang linggo. Naglagay din ng dagdag pwersa sa Negros Oriental at sa Abra. Ito ang mga lugar na nagkaroon nga ng kaguluhan kaugnay sa halalan dahil na rin sa matinding labanan ng politika. Bukod sa mga local police sa NEL, mayroon ding mga miyembro ng Special Action Force at Marines na itinalaga sa mga nabanggit na lugar. Samantala, alas 8 ngayong umaga ay magsasagawa ng press conference si PNP Chief at ang kanyang command group. At pagkatapos niyan ay maglilibot siya sa ilang eskwelahan o polling precincts dito sa Quezon City at sasamantalahin na rin yan ni Chief PNP para naman bumoto dito sa eskwelahan dito sa Quezon City. At bibisitahin ni Chief PNP itong inilatag na seguridad ng kanyang mga ground commanders. Mahigpit Nel, nabili ng pamunuan ng PNP sa mga pulis bantayang mabuti kung may mga nangyayaring vote buying at vote selling diyan sa mga polling precinct. Bawal na rin ang pangampanya niya ngayong araw ng halalan. Sino man ang mahuhuli ay maaaring maharap sa kaukulang kaso. Paalala din ni Chief PNP sa publiko, umiiral ngayon ang liquor ban at nagpapatuloy pa rin ang gun ban. Bukod naman Nel sa mga polling centers, nakakalatin ang pwersa ng PNP sa mga vital installation sa bansa. Balik sa'yo, Nel. Lea, tama ba naka-red alert status ang buong bansa dahil nga sa eleksyon? Tama ka dyan, Nel. Naka-red alert status ngayon ang buong pwersa ng Philippine National Police. Ibig sabihin, 100% na mga pulis ay naka-standby para naman na ma-deploy kung kinakailangan. Actually, meron mga reserve forces dito sa Campo Crame at ready ang mga ito kung kakailanganin ng dagdag pwersa dito sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero sinabi ni Chief PNP noong nakaraang linggo na wala naman silang namomonitor na anumang kaguluhan dito sa Calacam, Maynila. Kaya tiwala siya na magiging mapayapa ang eleksyon ngayong BSKE. Nel? Maraming salamat, Lea Ilagan mula sa Quezon City. Ilang aberya ang naranasan kanina sa pilot testing ng early voting sa siyudad ng Naga sa Camarines Sur. Nagkaroon din ng girian sa pagitan ng ilang mga supporters ng mga kumakandidato sa isang barangay sa naturang siyudad. Mula sa Naga City, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, good morning. Ano ba itong partikular na aberya ang naranasan sa early voting dyan sa Naga City? Yes, Scott, good morning. Ilan lamang dito sa naranasang hirap ng ilang mga kababayan nating mga senior citizen, PWD, at mga heavily pregnant women na bumoto kanina sa early voting ay yung hirap sa paghanap ng kanilang mga voting center. Meron kasing mga voting center na nailipat sa ibang mga paaralan dahilan para mahirapan ng mga ito na hanapin para sila ay makaboto. Ayon sa DepEd Supervisor Officer ng Odeso ng paaralan, hinati kasi sa 4 na paaralan yung dating mga voting precinct na nakatalaga dito sa Julian Meliton Elementary School. Hindi na kasi kaya ng mga classroom na i-accommodate ang paparaming bilang ng mga botante. Pero ayon sa DESO officer dito ay 1 linggo na ay nakapost na sa harap ng kanilang mga paaralan ang mga presinto na bobotohan ng mga residente dito. Hindi rin naman anya sila nagkulang ng information dissemination para iparating sa mga botante ang kanilang mga voting precinct na bobotohan. Pero sa kabuuan, naging matagumpay ang isinagawang pilot testing sa siyudad ng Naga kaninang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ikinatuwa ito ng mga senior citizen, PWD at ng mga heavily pregnant women. Galing hiling nila, ay sana tuwing eleksyon ay gawin na itong tinatawag na early voting. At kanina nga, ay naabutan pa ng ating news team ang nangyaring girian dito sa pagitan ng dalawang tumatakbong kumakandidatong pagkakapitan, yung mga supporters nila, dahil nga yung nagkaroon dito ng parang naglagay ng
precinct finder yung isang tumatakbo dito na doon sa lugar nila dahilan para magalit itong supporters nung kalaban na kandidato. Pero agad naman humupa ang tensyon, Kat, nung dumating na ang mga kawani ng PNP dito at inawat yung mga tao na nagkakaroon ng girian. Kat, at ito nga ay nai-report na sa COMELEC at sumagot na rin sila na iimbestigahan ang naturang insidente, Kat. Sige, keep us updated. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Bukod sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE, nagsasagawa rin ng plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong araw. Para sa detalye ng ulat, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, good morning. Sino ang mga kwalipikado o maaaring bumoto sa plebisito dyan? Yes, Kat, magandang umaga. Ang mga kwalipikado rito ay yung mga edad na 18 years old hanggang 30 years old at yung mga nasa edad na 31 years old pataas, sila yung mga kwalipikado na bumoto dito sa plebisito. At kasama na rin nga sila na boboto sa Barangay Sanggunian at Kabataan Election. Hindi lang Barangay Sanggunian at Kabataan Election ang nagaganap ngayon dito sa probinsya ng Bulacan. Sa buong Pilipinas, tanging sa Bulacan lang ngayon may nagaganap na 3 eleksyon dahil ito sa plebisito o highly urbanized city sa siyudad ng San Jose del Monte. Paliwanag ng Commission on Election ang nasabing eleksyon para sa HUC ay hindi lang sa lahat ng mga botante sa San Jose del Monte kundi sa lahat ng mga botante sa buong probinsya ng Bulacan. Paglilinaw ng COMELEC, lahat lang ng edad na 18 to 30 years old ang maaaring makaboto sa plebisito. Maging ang edad na 31 years old pataas ay boboto rin ng 2 balota para naman sa plebisit at barangay, habang ang 15 years old hanggang 17 years old ay sa SK lang maaaring bumoto. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na dito sa lugar ng election officer ng San Jose del Monte na si Atty. Imelda Panis, nagkakaroon sila ngayon ng problema dito sa Bulacan, sa partikular sa mga cluster precinct dahil merong mga barangay officials na gustong magpilit na sila ay kumbaga magbigay ng mga sombrero at yung mga panyo, pero paglilinaw ng COMELEC hindi pa pwede yon dahil ito ay bawal nga na gawin dito sa siyudad ng San Jose del Monte. Kaya naman may mga PNP na dito na nakadeploy kasama na nga yung mga sundalo na nagbabantay doon sa mga papasok at lalabas dito dahil nga mahigpit nga yung ginagawa ngayon na hindi pa pwedeng mag-vote buying at magpamigay kahit na pagkain o tubig sa mga kandidato. At isa pa dito, inaasahan naman na mamaya nga ay dito rin sa Tungkong Mangga ay boboto ang mayor ng San Jose del Monte, Bulacan na si Mayor Arthur Robes para kapanayamin natin about din dun sa sinasabi na maging highly urbanized na itong syudad ng San Jose del Monte. Sa tala ng COMELEC, sa buong San Jose del Monte umaabot sa 277,950 ang total na registered voters dito. At samantala sa buong probinsya ng Bulacan ay aabot naman ng nasa 2.7 million ang mga botante dito sa lalawigan ng Bulacan. Sa ngayon ay inaantay na lang natin yung pagboto ng mayor ng San Jose del Monte para maantabayan na natin kung ano ang masasabi niya hinggil dito sa ginagawa na hinihahain nila na maging highly urbanized itong syudad ng San Jose del Monte, Bulacan. At yan mo tinilis live mula dito sa Tungkong Mangga. Balik sa iyo. Kat? Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa San Jose del Monte, Bulacan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Galatians, chapter 5, verse 22 to 23 na nagsasabi, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law." Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil.
laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Antabayanan pa po natin ang iba pang updates sa nagaganap na barangay at sangguniang kabataan elections dito lang sa nag-iisang public service channel. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Happy viewing po sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At ngayon, magbabalik tanaw muna tayo sa ating kasaysayan. Noong taong 1961, pinasabog ng Soviet Union ang pinakamalaking nuclear bomb sa kasaysayan na tinaguri ang Big Ivan o Tsar Bomba. Ang nuclear test na ito ay lingid sa kaalaman ng nakararami kaya nagdulot ng pagkabahala at naging daan sa Limited Nuclear Ban Treaty noong 1963. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. October 30, 1961, pinasabog ng Soviet Union ang itinuturing na pinakamalaking nuclear bomb sa kasaysayan na tinaguri ang Big Ivan o Tsar Bomba sa Novaya Zemlya Island sa Arctic Circle. Ang Tsar Bomba ay dinevelop ng mga Soviet scientists na pinamumunuan ng Soviet physicist na si Andrei Sakharov. Ito ay may habang 8 meters, may diameter na 2.1 meters at tumitimbang ng 27,000 kilograms o 60,000 pounds. Ikinabit ang bomba sa ilalim ng isang bomber plane at inilipad patungong Novaya Zemlya sa Arctic Circle noong October 30, 1961. Bandang alas 11:30 ng umaga nang inihulog ang 50 megaton bomb na nagka-parachute upang bumagal ang pagbagsak nito at makalayo ang piloto sa ligtas na lugar. 4 na kilometro bago makalapag sa lupa ay pinasabog na ang bomba at lumikha ito ng napakalaking bolang apoy na may diameter na 6 na milya. Bukod dito ay nakabuo ang pagsabog ng higanteng mushroom cloud na umabot sa taas na 42 miles at ang diameter ay may lawak na 60 miles. Tinatayang ang lakas na naging pagsabog ng Tsar Bomba ay katumbas ng 3,300 beses ng hydrogen bomb na pinasabog sa Hiroshima, Japan noong 1945. Marami ang nabahala sa panganib na dala ng nuclear bomb at nanawagan na itigil na ang pagsagawa ng mga nuclear testing activity. Noong August 5, 1963 ay lumagda ang Estados Unidos, United Kingdom at Soviet Union sa Limited Nuclear Test Ban Treaty. Nakapaloob sa kasunduan ng pagbabawal sa pagsasagawa ng nuclear testing sa underwater at sa atmosphere o sa outer space. Ngunit ipinahihintulot pa rin ang underground nuclear testing basta walang radioactive debris na lalagpas sa hangganan ng bansang nagsasagawa nito. Grabe. Parang pinapartidaan pa tayo ng Russia nito kasi 50 megaton bomb lang yung pinasabog nila. Yung maximum capacity or yung kaya talaga nitong dineploy nila itong Tsar Bomba ay 100 megaton. Doble. Oo, kalahati pa lang yun, ha? Yun nga daw sinasabi nila. Pero isa sa mga sinasabi naman nila na hindi naman daw to parang sobrang practical gamitin sa wartime use. Kasi nga daw sobrang laki nito. Tapos may malaki din daw yung pwedeng maging pinsala dun sa mga crew na magde-deploy dito sa isang area. Kasi nga sobrang, kumbaga, hindi nila masyadong tansya rin kung kakayanin ba na, hindi ba sila aabutin din ng pagsabog kung sakaling kailangan na nilang umalis pagka-deploy. So sinasabi nila sa sobrang laki nito, and then yung magiging casualty rin dun sa mga crew, pag tinignan nila, medyo hindi nga daw talaga siya practical to use for wartime use. Pero may mga ginagawa pa sila ngayon, 'di ba, na iba't ibang klase ng mga weapon. So hindi natin alam, baka may mas malakas pa pala ngayon na silang naimbento sa Tsar Bomba pero hindi pa lang din talaga na ipapakilala sa mundo. Pero buti na nga lang na naban na yung mga pagtetest ng mga nuclear weapons kasi
naaapektuhan din talaga yung buong lahat tayo, kahit na hindi tayo malapit dun sa sa site na kung saan pinagsabugan na yung testing site. Yung mga lugar dun malapit, although sa sarili nilang bansa sa Russia nila tinest yun, yung mga bansa na malapit sa Russia, isa dito yung Norway, naapektuhan sila ng radioactive chemicals galing dito sa nuclear bomb na to. Kaya malaki din yung environmental threat talaga ng mga testing ng mga gantong mga nuclear weapons. Saka yung mga consequences yan when it comes to plant and animal life, di ba? Siyempre, pag apektado yung plant and animal life natin, tayo rin ang apektado. Kaya nga buti may mga ganitong treaty na hindi lang kumbaga basta-basta maglalabas sa mga testing when it comes to nuclear testing nga. Kasi ngayon nga, yung consequences, especially din sa mga tao na kumbaga, may mga sinasabi nga na pwedeng magkaroon ng genetic mutation sa tao. Tapos yung mga reproductive abnormalities na pwedeng mangyari. Kaya maganda na may mga ganito talaga tayong treaty when it comes to nuclear. Kaya from history, lipat naman tayo sa ating tampok nating istorya ngayong umaga. Tungkol ito sa dalawang kabataan na magkaiba ang pamumuhay. Si Richard ay anak mayaman at spoiled, habang si Guillerme naman ay mula sa mahirap na pamilya at responsableng kuya. Paano kaya magtatagpo ang kanilang landas? Panoorin natin sa Kristiyano Drama. Guilherme, papai tá indo trabalhar, tá? Cuida bem dos seus irmãos, tá? E dá comida pra eles, tá? Tá bom, pai. Tchau, vai com Deus. Tchau. Tchau, vai com Deus. Tchau. Amor, vamos tomar um café bem gostoso. De novo isso? Filho, não reclama daquilo que você tem. Veja como nossa mesa é farta, não te falta nada. Tem pessoas que passam fome. E sem reclamar. Mudando de assunto, você pensa no que eu te falei? A respeito? Se você me dá o videogame? Já te falei. Você vai ter que trabalhar para conquistar as suas coisas. E não adianta fazer careta. Eu já te disse. Quer um pãozinho? Ô mãe! Oi, filho. Nossa, que lindo que você tá. Você empresta seu cartão? Eu não tô achando o meu. Na verdade, Richard, o seu cartão eu peguei ele. Por quê?
por causa da nossa última conversa. Eu já te disse que você precisa arrumar um trabalho. Não é só pegar, gastar, você tá gastando o meu dinheiro. Como que você tirou o cartão de mim? Como é que você espera que eu faça as coisas por aí? Que eu saio com meus amigos, que eu compre minhas coisas? Meu, você tá cheio de dinheiro por aí e você não quer dar um pouco pra mim? Pelo amor de Deus, você tá ficando louca? Te odeio. Richard! Vocês ficam aqui que eu vou ali no mercado, vou ver se eu consigo pegar alguma coisa afiada. Porque não tem nada aqui pra gente comer. Então vocês ficam aqui, toma cuidado, não abre a porta pra ninguém, que eu já volto, tá bom? Pô, mano, tudo bem? Não liga pro pessoal daqui da comunidade, não. Vamos lá pra gente dar uma força. Cadê você? Entra aí. Vai, meu pano. Limpa aí sua calça. E aí, mano, o que aconteceu? Você parece meio longe de casa, tá tudo bem? Eu briguei com meus pais e saí pra poder tirar a cabeça. Sério, mas por qual motivo vocês brigaram? Eles não me tratam do jeito que eu mereço. Eles têm dinheiro, têm tudo, mas me nega tudo. Pô, mano, você tem dinheiro, você tem tudo, olha onde que eu moro. Eu sempre aprendi que tudo que eu tenho que agradecer a Deus. Eu acho que você devia voltar pra casa, conversar com seus pais. Você não devia reclamar assim por você não ganhar nada. Qualquer coisa que eu ganho, eu já dou graças a Deus. Mano, pensando bem, vendo a sua situação, eu acho que eu nunca devia ter feito o que eu fiz. O que você acha que eu devo fazer? Mano, sinceramente, volta pros seus pais, cara. Lá você vai ter tudo. Você vai... Mano, verdade. Você tá certo. Acho que eu vou fazer isso. Obrigado. Vamos lá. Richard, filho. Oh, Richard, meu filho, isso.
Estranho. Deixei comida aqui. Agora se fechar o outro, não tem nada aqui. Cadê esse menino, hein? Tinha um monte de Oi, pai, tudo bem? Guilherme, onde é que você tava, Guilherme? Cadê a comida que eu deixei aqui pros seus irmãos? E seus irmãos cheguei tudo com fome, falando que tava com fome e não tem mais comida pra eles comer. Você tava onde? Eu fui ali. Então, mãe, lembra daquele menino que me ajudou enquanto eu estava perdido? Queria que você me ajudasse a tentar ajudar eles. Levando comida, roupa, essas coisas para eles. Eu nem imaginava que tinha pessoas que viviam nessa situação. E eu percebi que estava reclamando tendo de tudo. Estava reclamando tendo tudo. Oh, meu filho, que lindo da sua parte ouvir isso. É muito bom saber que você entendeu o que eu estava querendo dizer. Mas sim, vamos sim. É uma boa obra isso. Com certeza. Graças a Deus que eu tenho mais que você. Você me ajuda a conhecer a verdade nessa vida. Muito obrigado. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ganda ng story, no? Kumbaga nagsimula din sa paggawa niya ng mabuti na nakita niyang may nangangailangan. Tapos yung taong tinulungan ng nangangailangan, may kaya-kaya pala sa buhay. Tapos nakita yung sitwasyon niya. Kaya kumbaga, yung paggawa mo talaga ng mabuti, hindi siya magbubunga ng masama. Katulad ng pinakita sa atin dito. Tsaka yung nakita ko ring perspective dito sa kwento na yung mga bagay na gusto nating ma-obtain or ma-acquire, dapat talaga pinaghihirapan siya. Kasi dito parang lesson din to sa mga tinatawag na rich kids eh. Yes, Diba yung mga sinasabi na yung mga sinasabing spoiled daw kasi hindi nga naman nila alam na yung bagay na meron sila, estado nila sa buhay, hindi nila alam kung paano na-obtain yun ng mga magulang nila. Kaya magandang lesson din sa kanila na yung mga bagay talaga dapat pinaghihirapan. Tsaka yung mismong pagtulong din natin sa kapwa. Kasi dito nakita natin na, yun nga, nung nakita niya na yung tumulong sa kanya, nangangailangan ng tulong. Kumbaga hindi siya dalawang isip kasi nakita niya yung sitwasyon. Kaya, kumbaga, yung pagtulong din niya, pinakita dito na yung pagtulong sa kapwa talagang dapat binibigay natin sa nangangailangan. Totoo. Kumbaga, tsaka huwag tayong mamimili ng tutulungan. Hindi porket nakita natin na, ay, feeling ko may ibabalik to sa akin pag ito tinulungan ko. Ito lang yung tutulungan ko. Diba, kumbaga sa lahat ng pagkakataon, kahit kanino ba, basta nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Pero from K-drama, gala naman tayo, no? Sa mga kasambahay natin dyan na planong mamasyal.
pagkatapos bumoto at samantalahin ang holidays this week, isa sa mga recommended destination ay ang Pagbilao, Quezon. Lalo na kung ang gusto ninyo ay island hopping experience. Kung saan yan, panoorin nyo dito sa Trip Ko To. Good morning, Kuya! And good morning to you too, mga kasangbahay. Ako po si Trina. At ako si Kyla. Get ready for a jam-packed adventure na siguradong magugustuhan ng inyong pamilya at barkada. Dadalhin namin kayo on a one-of-a-kind island hopping experience dito lang sa Pagbilao, Quezon! Hop along with us, mga kasangbahay, dahil hindi lang tayo magsiswimming. Maraming mga hidden sites and destinations ang pupuntahan natin today. Alam naming dagat na ang lahat, so let's dive into this Trip Ko To! Ngayong araw, halina at ating i-discover ang western border ng Pagbilao, Quezon. Mula sa Metro Manila, pwede nang sumakay ng mga bus papunta sa Lucena City Grand Terminal. Dalawa ang maaaring entry point para sa ating island hopping experience, ang Barangay Bandige o ang Barangay Ilayang Polo. Mula sa Grand Terminal ay maaari na ring sumakay ng tricycle para makapunta sa alinman sa dalawang coastal barangays na ito. Kapag nakapunta na sa port, marami ng mga bangkero ang nag-iintay sa inyo for 1,000 to 2,500 pesos depende sa laki ng inyong grupo. Magdala rin ng extra money para sa entrance o day tour fees kung sakaling magsistay kayo sa isang beach dito. Dahil maraming pwedeng puntahan, pwede rin kayong magdala ng snacks and meals na kakainin on the shores or on the boat. May ilang beaches din na nag-o-offer ng overnight stays sa kanilang mga cottage o maaari din namang mag-set up ng tents dito kung yan ang trip nyo. Because of its unique landscape, makikita natin dito ang maraming white sand inlets sa harap ng magagandang limestone rock formations. Pwede tayong mag-swimming at sightseeing, pero syempre, as visitors of nature, kailangan pa rin nating panatilihin na maayos at malinis ang kapaligiran. Bawat inlet ay may kani-kaniyang rules and regulations, kaya malaking advantage na umarkila tayo ng mga bangkero na taga rito. What a great way to support our local fishermen! Isa sa mga dinadayo dito ay ang Kuwebang Lampas. Parang portal to another world. Make sure to bring your cameras and waterproof gear dahil maraming mga isda maging sa loob ng cave. May katabing beach ang kuweba, pero on certain months lang ito bukas sa public para maprotektahan ang ecosystem sa lugar. Malapit rin kasi ang kuweba sa isang mangrove forest. Hindi rin dapat palampasin ng Pagbilao Sandbar, isang strip ng white sand sa gitna ng dagat. Tinanghali lang kami ng gising kaya hanggang tuhod na ang tubig. Pero syempre, enjoy pa rin. Mas maganda at mas malaki ang sandbar syempre kung low tide. At iba-iba ito kada buwan kaya make sure na you do your research mga kasangbahay o kaya magtanong-tanong na rin sa mga locals dito.
your dose of sun, sand, and vitamin C. We challenge you to discover the hidden gems in your local shores. Because your next adventure may just be around the corner. Samahan niyo po kami sa ating mga susunod na travel destinations here and across the globe. Dito lang sa Trip Ko To! Gusto ko na naman tuloy magdagat. Kahit last 2 weeks lang nagdagat na. It's a sign. Kayo ba? Kailan yung huling pagdadagat nyo? Tagal na nga, parang... Kailan? Sayang, Last year pa yata. Hindi nyo ba namimiss? Tsaka yung ano din, diba? Yung tawag nilang vitamins daw na makukuha dyan. Yung pag may nadadapuan ka doon ng dagat, parang may healing benefits sa skin. Tsaka tapos yung grounding. Kahit maglakad ka nga lang eh. Maglakad ka lang dun sa may yung buhangin. nahihinga mo nga daw kasi dyan, di ba? Parang nakaka-heal nga daw yun. Ang galing lang din talaga. Kaya sana makabisita na kayo. Mukhang matagal na kayong hindi nakakapunta. Parang last, ko punta, February. Oo. Ay, magkasama pa yata tayo niyan. Ha? Sa isang shoot, di ba? Nag-ano rin tayo. Talaga ba? Oo. February ba yun? Nakalimutan ko na eh. February, March, mga nasa ganyan. Nagdagat. Hindi kasama si Ian kasi Hindi ako nakasama. kasi tayo, conflicts. Pero Huligong Beach parang before pandemic pa. Sobrang tagal na. Kailangan mo na talaga. Bisitahin mo na yan, Quezon. Kahit pa paano medyo, mahaba rin ang biyahe. Pero mas maganda kasi holidays naman eh. So, malay mo, bonding na rin with the family. Bisita na kayo dyan sa Pagbilao, Quezon. Pero wag this week kasi kailangan dito na. Wag ngayon. Oo nga pala. Pag weekends ka na lang, kailangan ka namin. Next time na lang ha. Kasi medyo kulang-kulang tayo. Grabe, parang may pinaparinggan ka. Minamiss ka na ba? Minamiss ka. Medyo malamag na masyado dito eh. Dito ka. Okay. Kaya dahil dyan, bati na tayo. This time, greetings naman tayo. Lalo kay Ira. Ay, Ira, kamusta ka? Ako nasa gaman. Ingat ka dyan. And of course, we would like to thank Lindeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply, and manifold system and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Matapang si Ian. Ian, matapang Ira. Shoutouts lang naman. Shoutouts lang. Shoutout lang. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Yan, good morning mga kasambahay. Gusto ko lang din bumate kay Reynald Sagolili ng Happy Sabbath Anniversary. Sabbath Anniversary. Ingatan at samahan nawa palagi. And of course, thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. We would also like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. Mga kasambahay, vote wisely. Yan. Ayan, mga kasambahay, patuloy po kayong umantabay sa mga up-to-date news kaugnay ng isinasagawang Sangguniang Kabataan Elections. Tuloy-tuloy po ang UNTV coverage sa BSKE elections sa pamamagitan ng ating hourly news breaks at regular newscast. Kasama niyo po kami mula simula hanggang pagtatapos ng halalan. Kaya manatili kayo nakatutok pati na sa lahat ng social media pages ng nag-iisang public service channel sa bansa, ang UNTV. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin simula kaina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!